na sa susunod na linggo ang kampanya para sa Bilang Pilipino 2025. Papayagan ng COMELEC ang libreng pag-endorso ng celebrities sa kandidato pero may kondisyon. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Mon Gualvez. Mukha naman pong hindi naman nararapat na i-presume nating nabayaran ng tatay ng kanyang anak o ang ina ng kanyang anak o ang anak ng kanyang mga magulang sapagkat wala naman pong katumbas ang pagmamahal sa pera. Ito ang dahilan ng Commission on Elections kung bakit papayagang mag-endorso ng libreng celebrity, influencer o mga sikat na content creator. Ang kondisyon, basta kaanak sila ng kandidato hanggang second degree of consanguinity at affinity. Pasok dito yung mga magulang, kapatid, anak, apo, lolo o lola ng mga kandidato, pati bayaw, hipag at biyanan. Aminin na natin na hindi naman pumura pagka po kayo nag-avail ng isang celebrity. Pagka ang isang ordinaryong nangangampanya o kumakandidato, bumili lamang ng mga t-shirt, kinakailangan i-report. Ito pag nagbabayad ng milyon, hindi kinakailangan i-report at sasabihin sa atin libre. Dahil dito, ire-require din ng kandidato na ideklara sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ang kanilang mga endorser at ang usapan nila. Pagdating naman sa paghahanda sa halalan, umaabot na sa mahigit 15 milyong balotang na imprenta. 17 hanggang 18% na ito ng kabuuang dapat i-print. Para naman masigurong tuloy-tuloy ang paghahandang pangseguridad, pinalawig pa ng 4 na buwan ni Pangulong Bongbong Marcos ang termino ni PNP Chief General Romel Marbil. Simula ang extended term ni Marbil ngayong araw kung kailan siya dapat magre-retiro alinsunod sa mandatory retirement age ng PNP na 56 years old. Ako, si Mon Gualvez, para sa 1PH.